po sa ating lahat, mga kapatid. Sumaati nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Welcome po sa ating quiet time at muli sama-sama tayo sa pagbubulay-bulay ng mga salita mula sa Biblia. Basahin po natin awit 119, verse 97. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Sino po sa inyo ang naranasan pa ang mag-love letter? O gumawa ng love letter? Naka-experience tumanggap ng love letter, mga love notes? O kung hindi naman, mga kapatid, ay yung mga sulat na naalala niyo po nung araw, yung talagang kailangang may sulat para makarating yung communication from one place to another, lalo na kung nasa probinsya. Nauso pa yung mga beep, ano kaya ay yung telegrama, ang dami, ganon kahirap ang communication noon. Pero isa sa pinaka sweet na letter ay ang love letter. Bakit po natin ito binabanggit? Sapagkat itong talata na ating binasa ay nagpapahayag ng isang love note, no? Love note. Bakit po? Ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Anong utos po ang nagustuhan natin? 'Di ba? Siguro piling-pili yung utos na gustong-gusto nating sinusunod. Pero dito, yung love, yung pag-ibig, yung affection, intimacy na ganon iniibig yung utos. Ano meron sa utos para ibigin? At hindi lang yon, yung kasabikan, no? Nananabik doon sa araw-araw, maghapon, siya kong iniisip. Samantalang sa naturalesa ng tao, kapag yung utos mahirap, kinakalimutan na. Kapag yung utos mahirap, hirap sundin, di ba? Nasusubok yung ating pasensya sa pagsunod. Ngayon, sa bahaging ito ng ating binasa ay nagpapakita na ito ay isang love note ng ating Panginoon sa atin na communication. Na ang Biblia ay love letter sa atin ng ating Panginoon. Kaya dapat natin itong binibigyang pansin, binibigyan ng panahon, at talagang pinagninilay-nilayan natin ang Biblia sapagkat ito ang love letter ng Diyos sa atin. Kaya pinapahalagahan natin yung sola scriptura sa patuloy nating pagbubulay-bulay, pag-aaral, pagbabasa ng Biblia, ay nagkakaroon tayo ng familiarity sa salita ng ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng malalim na pangunawa, malalim na pagbubulay-bulay, malalim na pagpapahayag sa salita ng ating Panginoon na nagiging kalakasan natin, nagiging inspirasyon sa atin at gabay sa ating mga pagpapasya, pag-iisip at mga hakbangin. Kaya sa pagbubukas natin ng Biblia, mga kapatid, lagi nating maalala ang ating Panginoon at lagi nating maalala na ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang Diyos ang nagparamdam sa atin, nagparana sa atin ng dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng scripture, ng salita ng Panginoon, ay nagpapahayag ang Diyos sa atin. Kaya hindi tayo dapat magsawa sa pagbabasa, pagsasaliksik, at pag-aaral ng Biblia. Sa dami man ng sinasabing sumulat sa bawat account nito, ang Diyos ang may akda sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya't sa patuloy natin na pag-explore sa Biblia,
ay marami tayong nadidiscover. Madami tayong nalalaman. Kaya talagang binibigyan tayo ng kaalaman ng Biblia. Kaya mga kapatid, sa pamagitan ng ating Biblia ay lumalalim ang pagkakilala natin sa Panginoon at nagkakaroon tayo ng matibay na relasyon sa ating Panginoon at mas niyayakap natin na utos ng ating Panginoon na pag-ibig. Kaya yung sa salita na ang utos ay tunay kong iniibig, ibig sabihin engage tayo sa utos ng Diyos na ibigin ang Panginoon at ibigin ang kapwa. Whatever happens, araw-araw, oras-oras, maghapon at sa bawat araw ng ating buhay, yakap-yakap natin ang salita ng ating Panginoon. Nang sa gayon, lagi tayong mapaalalahanan na sa ating ginagawa, sa ating mga pagpapasya, sa ating pakikipagkapwa-tao, sa ating paglilingkod, sa ating pagmimisyon, ay ang tanging iniisip natin ay ang Panginoon. Ang Panginoon na siyang umibig sa atin. Kaya ito ang hiwaga ng salita ng Diyos. Na sa tuwing ating babasahin, kahit pa ito ay paulit-ulit, laging may bagong mensahe para sa atin upang ipadama ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan, kapahayagan at ang kanyang dakilang kalooban para sa bawat isa sa atin. Tayo panalangin. O Diyos na dakila sa lahat, Diyos ng pag-ibig, Diyos na hindi nagbabago, Diyos noon, ngayon at sa darating pang panahon, Ikaw ang aming pinupuri, Ikaw ang aming pinasasalamatan. Nanawa o Diyos sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu ay lagi kami magkaroon ng desire na pagnilay-nilayan ng iyong mga salita at nawa sa pamagitan din ng aming online devotion ay magkaroon kami lagi ng bagong kalakasan sa pamagitan ng iyong mga salita na nagpapahayag sa amin, tanggapin namin at naroon ang aming pagpapakumbaba na kung ito ay para sa aming pagbabago, tanggapin namin ng buong puso. Kaya't o Diyos, pagpalain niyo po ang iyong mga anak, patuloy na pahalagahan ang iyong mga salita at maisapamuhay sa araw-araw, maisapamuhay ano man ang aming ginagawa, iniisip at ipinapahayag. Kaya Panginoon, sa oras na ito ay dalangin po namin sila o Diyos sa kanilang tahanan, sila ng mga may karamdaman, ang aming bayan at ang bawat individual, ang bawat isa makaranas ng iyong banal na pagpapala, ng iyong kalakasan, ng inyong pag-ibig na nagbibigay pag-asa at pagbabago sa buhay ng iyong mga anak. Purihin ka, Panginoon. Sila o Diyos na may panalangin para sa kanilang anak, para sa apo, na manumbalik sa inyong kalwalhatian, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, sino man sila, ay maranasan nila ang pagkilos mo, ang inyong liwanag, at magkaroon ng matibay na pagbabago sa lahat ng hindi pa mananampalataya. At gayon din naman sa mga mananampalataya, patuloy kaming umasa sa inyong kadakilaan, patuloy kaming manalig sa inyo at naniniwala po kami na kami ay sasamahan mo sa lahat ng hakbangin ng aming buhay, sa aming paglilingkod, pagministeryo at pagmisyon. Mahabag po kayo o Diyos sa mga may karamdaman. Pagalingin niyo po sila o Diyos, sila mga dumadaan sa matinding pagsubok ng kalusugan. O Diyos, samahan niyo po sila at palakasin. Gayon din sa mga nakakaranas o Diyos ng financial struggle. Panginoong Diyos, we are praying for financial breakthrough, your great provision, that you are the God who will provide all our needs according to your riches and glory, and you may empower our faith to trust in you deeply, more and more sa bawat araw ng aming buhay. At patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. Maganap nga po, Diyos, ang iyong dakilang kalooban
sa aming mga buhay at patuloy namin masunod ang iyong mga utos. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, ibigin ang salita ng ating Panginoon. God bless everyone.